At ang lesson po natin ngayon ay may pamagat na ang bagong buhay. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at ang New King James Version. Ang pamagat ng ating aralin ngayon, ang bagong buhay, ay ating hinanguyan dito sa sulat ni Apostol Pablo sa Efeso 4:17 hanggang 32. Kung titingnan natin sa eSword Bible software, ayun po yung ginagamit ko Ganon din ni Brother Butch ay yung 4:17 ng Efeso hanggang 32. Ito po pagkakasulat yan sa computer o yan mga kapatid. Screenshot na ko yan. Mapapansin nyo yung parang subheading niya ay New Life. So New Life, tatagalogin natin ang bagong buhay. Di ba? At yan ang coverage niya mga kapatid, 17 hanggang 32. 16 na mga talata yan, mga kapatid. Pero huwag kayo matakot. Diyan sa 16 na talata na yan. Baka sabihin nyo, naku, delikado tayo, mahaba to. Hindi naman mga kapatid. Dahil yan, mga kapatid, ay halos papasadahan lang natin. Hindi naman po may kalaliman ng mga ito. Mga ano yan, mga praktikal na aplikasyon. Ngunit napakahalaga ho kasi ng mga nakasulat dyan para sa ating mga pagkilos at pag-uugali bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Ang nilalaman nun niyan, mga kapatid, ay tungkol nga dun sa new life o ang bagong buhay. Tingnan nyo mga kapatid, bagamat ang kaligtasan natin ayon sa Biblia ay nakamit natin hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Tandaan natin yan, basic na basic yan. Hindi ka naligtas dahil napakabait mo o dahil matinong tao ka. Dahil sa magaganda mong gawa, mabubuti mong gawa, hindi ka naligtas ng dahil dyan. Naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, grace, kaloob, regalo ng Diyos sa atin, ang salvation. At ang mga niregaluhan ng salvation ay yung mga sumasampalataya kay Kristo. Pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo ng tapat at tunay, talagang ligtas ka. Hindi yung sinasabi mo lang. Kaya nga dito pag-aaralan natin, yung nilalaman nito, 4:17 hanggang 32, sapagkat dito pinapakita kung ano ang pamumuhay na dapat pinamumuhay ng mga tapat at tunay na mga sumasampalataya. Ang tamang pananampalataya, mga kapatid, ay kinakailangan nandun din sa maayos na pamumuhay. Hindi naman po pwedeng sasabihin mo, Kristiyano ka, tapos pawardi-wardi ka lang sa buhay mo. O kaya sabihin mo, ligtas ka na hindi ka naman dumadalo sa mga pagtitipon. Anong klaseng pananampalataya ka kung wala ka naman local church na dinadaluhan? Napag-aralan natin ang local church. Ang exempted lang sa local church kapag nandun ka sa bundok ng Tralala na wala talagang local doon. Kaya kung ayaw nyo dumalo sa local church, tumira na lang kayo doon sa bundok ng Tralala. Ganun di ba? Kailangan meron tayong local church. Isa yun. Ibig sabihin, yung pagiging mananampalataya, hindi salita lang. Example lang o yan. Sa pamumuhay natin sa araw-araw, makikita nyo yung sinasabi dito. Pero bago yun, mga kapatid, ito muna yung basic nga. Yung sinasabi natin, mga katunayan, ang sabi ni Apostol Pablo, tungkol sa salvation mo na. Sa Efeso 2:8 onward. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Yan yung sinasabi natin kanina. Hindi sa sarili natin, kaloob, regalo ng Diyos, biyaya ng Diyos yan. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. So tandaan niyo na salvation, hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya natin ko dyan, yung pananampalataya natin kay Kristo. Yung pagtanggap natin kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tuloy natin, hindi naman natapos dyan. Dito pinakita ni Apostol Pablo sa susunod na talata, yung daan na dapat nating lakaran. Efeso yan Efeso Kapitulo 2 yan. Ang pag-aaralan natin, Kapitulo 4. So, nasa konteksto to mga kapatid, yung pag-aaralan natin. Nasa konteksto ng, ang sabi rito, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa. Yung mga mananampalataya, pinakamahusay na gawa ng Diyos yan, na nilalang kay Kristo Jesus
para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Sa makutid tayo mga naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay merong inihanda ang Diyos nung una pa, sabi diyan, di ba, upang siya nating lakaran. Ito yung para sa mabubuting gawa. Mabubuting gawa, ibig sabihin dapat tayo lumalakad sa landas ng mabubuting gawa na yan inihanda ng Diyos na dapat dyan tayo namumuhay. Kaya inaasahan sa atin ng Diyos bilang mga nabiyayaan ng kaligtasan, bilang mga mananampalataya kay Kristo, bilang mga niragaluhan ng Diyos ng salvation sa pamamagitan ni Kristo, ang inaasahan sa atin ng Diyos ay lumakad tayo o mamuhay sa mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa ay hindi paraan ng kaligtasan, kundi bagkus yung pananampalataya, yun ang paraan ng kaligtasan. Ngunit yung mabubuting gawa ay inaasahan sa atin ng Diyos. Ito ay hindi paraan ng kaligtasan, ha? Lumalabas, resulta yan na ikaw ay ligtas. Naghahanap ka ng kasiguraduhan na ikaw ay ligtas? Naghahanap ka ng senyales? Nasa kaligtasan nga ba talaga ako? Bakit hanggang ngayon ay lasenggo ako? Bakit ngayon ay hanggang ngayon babaero ako? Bakit hanggang ngayon ay chismosa ako? Chismoso ako? Bakit hanggang ngayon namumuhay ako ng katulad ng taong hindi mananampalataya? Abay, mag-isip ka, mga kapatid. Mag-isip tayo. Dapat nasa landas tayo na mabubuting gawa. Resulta kasi ng pagiging tunay na mananampalataya kay Kristo ay yung meron siyang bagong buhay. No? So, nakita nyo, no? Dito mismo, sa sulat ni Apostol Pablo rin, kung saan niya sinabi, yung kanina, Kapitulo 2, ngayon Kapitulo 4 na tayo. Yan po ang ating tatalakahin. Maiksi lang ito, mga kapatid, kahit 16 na talata yan, sapagkat hindi tayo bababad na matagal, no, sa bawat talata. Para makita lang natin kung paano inilahad ni Pablo ang ilang detalye ng mabubuting gawa na nararapat na masumpungan sa bawat isa sa atin na mga nag-aangkin na nagsasabing tayo mga Kristiyano. Tingnan po natin, mga kapatid, ang ating coverage verses, yung 16 na talata, hatiin natin sa 3 grupo for the sake of study para mapag-aralan lang natin ng maayos ito. So, yung Efesos 17, 18, 19, dyan nakita natin dinidiscuss ni Pablo ang buhay na hindi dapat nating ipamuhay ngayon, yung dating buhay, sapagat bagong buhay na tayo. Yung dating buhay, dapat wala na yan. At yung sumunod na bahagi nating aralin, for 20 hanggang 24, yung bagong buhay na. At yung ikatlo, mga kapatid, yung aplikasyon ng mga pinagsasabi ni Apostol Pablo dito. Paano natin i-apply yan sa buhay po natin? 4:17 hanggang 19, ang sabi ni Apostol Pablo, kaya't sinasabi ko sa ito at pinatotohanan sa Panginoon. This I say therefore and testify in the Lord. Parang sinasabi ni Pablo dito, sa pangalan ng Panginoon Kristo ay sinasabi ko sa inyo ito. Yan ay nagpapakita, mga kapatid, nagpapahiwatig na ang kanyang sasabihin dito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi lang ayon sa kalooban ng Panginoon, merong otoridad mula sa Panginoon. Kaya nararapat nating unawain at pakinggang mabuti. Na kayo'y hindi na dapat lumakad naggaya ng lakad ng mga hentil. Yun ang unang punto rito na importanteng sinasabi niya, na kayo hindi na dapat lumakad, hindi na kayo dapat mamuhay. Yan po ibig sabihin ng lumakad, mamuhay. Naggaya ng lakad ng mga hentil. Yung mga hentil na tinutukoy rito, bagamat hentil ay tumutukoy sa lahi, pero sa konteksto nito, hindi lahi, hindi lamang lahi ang pinatutungkulan dito, kundi yung dating pamumuhay na mga hentil, na mga nagsisamba sa mga Diyos-Diyusan, nakikiapid, at gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya sa Diyos. O kung meron bang paniniwala na may Diyos, ay hindi naman naniniwala sa tunay na Diyos, mga Diyos-Diyusan ang kanilang mga sinasamba. Yan yung tumutukoy sa mga hentil. Na dyan, mga kapatid, halos lahat tayo nung araw. Maliban na lang siguro sa mga anak natin, tayo mga may edad na, at yung iba, mga bata pa, lahat tayo nang galing dyan sa masamang uri ng pamumuhay. Yung mga anak natin, okay, hindi nga sumasamba sa Diyos-Diyusan, pero kailan nakaunawa ng husto yan?
nung makapakinig na ng aral talaga, nung turuan na ng mga magulang, tinuruan na sa mga pagdalo, sa mga pagtitipon. Pero ang point natin mga kapatid, lahat tayo dumaan dyan. Nasabi kasi ni Apostol Pablo na kayo'y hindi na dapat lumakad, that you should no longer walk. Ibig sabihin, nagpapahiwatig yan, no? Yung mga salitang yan, na dati, yung mga kausap ni Apostol Pablo, ganyan ang uri ng pamumuhay. Ano ba merong uring pamumuhay doon? Sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Walang saysay, walang kabuluhan. Ibig sabihin, yung iniisip ng nung hindi pa sumasampalataya tayo. Huwag na daw tayong lumakad pa sa ganun. Ano ba yung mga masasamang kalagayan ng mga mananampalataya, yung mga nasa isipan nila, o yung mga hindi mananampalataya pala, yung mga naisipan nila, yung mga namamayani sa kanilang mga pag-iisip. Bakit ba nasabi ni Pablo na walang saysay ang pag-iisip ng mga hentil? Na dati, ganun din tayo. Eto, nagdilim ang kanilang mga pangunawa. Madilim ang pangunawa. Ibig sabihin, hindi makaunawa ng katotohanan ng Diyos. Palibhasa ay nahiwalay sa buhay ng Diyos. Hiwalay kasi, pag ikaw hiwalay sa Diyos, doon sa tunay na Diyos, no? Nahiwalay sa buhay ng Diyos, madilim nga yung magiging pag-iisip mo. Pati sa pamumuhay mo, nasa kadiliman ka. Namumuhay ka sa kasalanan. Bakit? Dahil sa kanilang kamangmangan. Nagiging mangmangan tao kahit ano pa ang tinapos mo, kapatid. No, kung sino man nakikinig, kahit ika nga doctorate degree ka pa, kapag ikaw ay hiwalay sa Diyos, namumuhay ka rin sa kamangmangan. Bakit? Dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Titigas ang puso. Ayaw tumanggap ng katotohanan. Sabi pa nga rito, no? So, iyan yung buhay na hindi dapat, na meron tayo. Dating buhay natin yan, mga kapatid. Sila'y naging manhid. Manhid ba? Anong manhid? Pag alam natin yung manhid, no? Walang nararamdaman. Manhid. Para kasi sinaksakan ng anesthesia. No? Manhid, walang pakiramdam tungkol sa kasalanan. Yung hindi na nagigilty yan. Kapag nakagawa ng kasalanan, hindi nagigilty. Dahil matitigas na ang puso. At ito naging nangyari sa marami. At ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan. Kapag sinabing kahalayan, mga kapatid, ito ay may kaugnayan sa mga sexual na pagkakasala. Kapag tinignan nyo sa English yan, given themselves over to lewdness. More sa sexual na pagkakasala yan. Pero hindi lang. Sa sexual na pagkakasala, sabi, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Ano mang uri ng karumihan na ginagawa nila? Sakim pa. Sakim pa, ibig sabihin, parang nagsasarili pa talagang ayaw. Ang sakim, di ba, yung ayaw mamigay? Yung gustong-gusto hilain nila yung hindi kanila. Pero dito, ang pinag-uusapan dito, sakim sa paggawa ng bawat uri ng kasamaan. Lahat ng uri ng kasamaan. Ano yan? Yung ganito yan, mga kapatid. Halimbawa, yung mga nasa pagkakasala ng mga nagkakasala ng sexual sins. Mga nagtataksil sa asawa, nakikipid, nangangalunya. Di ba't may kasakiman yun? No? Pag sinabing sakim, yung sarili mo lang inintindi mo eh. Di ba sakim yun, yung mga ganon? Dahil hindi nila alintana ang sama ng loob na idudulot nito sa mga nakapaligid sa kanya. Ang laki ng epekto nun pag ikaw may asawa ka na, nakiyapid ka pa, o nangalunya ka. Abay, marami kang idadamay dyan. At hindi lang yan na magiging pagkakasala mo. Wala silang pakialam sa iba. Lahat naman ng kasalanan, ginagawa nang wala silang pakialam sa magiging resulta nun sa iba. Walang pag-ibig sa kapwa. Ang mahalaga lang ma-satisfy yung hilig ng kanilang laman. Hindi lang naman sexual na pagkakasala, mga kapatid. Halimbawa, yung mga hold-upper, ng hold-up, ng mga bagay na, diba, in-hold up mo yung mga, nang hold up ka ng isang ordinaryong manggagawa. Isipin mo, sino ba yung mga na-hold up na mga malilit na hold-upper dyan? Nasasaksak ng mga hold-upper ko minsan. Yung hold up na mga hold upper, mga may hirap na tao rin, mga ordinaryong tao rin eh. Kasi yung mga mayayaman na tao, di mo ma-hold up yan basta-basta. Una-una, lalo na kung mayaman na mayaman, may bodyguard yan. Kahit walang bodyguard yan, pag nakakotse palagi yan.
Sino yung mga na-hold up? Yung mga naghihintay ng jeep, mga mahihirap din na-hold up. Di ba? Isipin nga ninyo, bakit papasok ang kasakiman dyan? Pag nang hold up ka, hindi lang hold up ang kasalanan mo. Kakasala ka ng kasakiman. Nagiging sakim ka. Nalisipin yung pinagpagura ng tao, naghanap buhay, nangutang pa yan para mamasukan, nangungutang pa ng pamasahe, pambaon, tapos pagdating ng sweldo niya, hold upin mo lang. Kasakiman din yun. Kaya nga to, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karamihan. At kung i-analyze nyo mga kapatid, marami pang ibang mga kasalanan. Halos lahat ng mga pagkakasala ay merong kasakiman sa puso na nagkakasala. Kaya niya nagawa yun. Dahil pansariling satisfaction lang ang iniintindi. Walang pag-ibig sa kapwa. Maigpit na tinututulan ng Biblia ang anumang uri ng kasalanan. So yan yung unang bahagi mga kapatid. Yan ang buhay na hindi natin dapat pamuhay. Okay, hindi kayo nang hold up nun. Pero kung ikaw ay hiwalay sa Diyos nun, hindi ka mananampalataya, kasama ka rin na kinakailangan magbagong buhay. At dapat tayo mga mananampalataya, may bagong buhay na nga talaga tayo. Ito ang dapat maging kalagayan natin, ang bagong buhay. Din sa Efeso 4:20 hanggang 24. Kaya sabi ni Pablo, matapos niya mabanggit yung kanina, ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutuhan si Kristo. So, hindi ganyan ng mga natuto kay Kristo. Kaya sabi niya rito, sumunod na verse, kung tunay na siya'y inyong narinig at tinuruan sa Kanya, nakarinig ka ba ng salita ni Kristo? Talaga bang naturuan ka sa iyong mga pagdalo, sa mga Bible study, mga pagsamba? Naturuan ka ba ng salita ng Diyos? Kung paano ang katotohanan ay na kay Kristo? Alam natin na ang katotohanan ay na kay Kristo. Si Jesus mismo nagsabi na siya ang katotohanan ay tinanggap mo siya bilang Panginoon. So tinanggap mo siya bilang katotohanan. Kung si Kristo nga, parang sinasabi niya kung si Kristo nga na katotohanan ay nasa buhay mo. Katotohanan at tinuruan ka ng Panginoon sa Kristo ng mga katotohanan at ng mga aral niya. Eh di ba gano'n na pag kinalay mo na ikaw ay isang Kristiyano, iyan ang iyong kalagayan. Pag sinabi mong ako'y mananampalataya, parang sinasabi mo ako'y natuto kay Kristo. Tinanggap ko si Kristo na katotohanan. Ayan, dapat makita sa atin kung tayo'y isang mananampalataya. Pag sinasabi natin tayo isang mananampalataya, ang sabi ni Pablo, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Alisin daw natin ang dating paraan ng ating pamumuhay. Ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Pagnanasa, may kaugnayan yan sa kasakiman din. At ang pagnanasa, hindi lang, bagamat majority ng pagnanasa, mga kapatid, ay tungkol sa sexual, pero hindi naman lahat ng kasalanang pagnanasa ay tungkol sa sex. Pero pangunahin ng sex dyan, mga kapatid. Pero pag-aralan natin ito, no, hindi lahat ng pagnanasa, mga kapatid, ay masama. Sapagkat tinutukoy rito yung mga mapandayang pagnanasa. Deceitful lust. Kasi mga kapatid, sa pagkakasulat sa wikang Grego, nung salitang pagnanasa o lust ay epitomia. Epitomia na ang ibig sabihin niya ni isang pananabik. O masama bang manabik? Pero may closing parenthesis. Lalo na kung ano ang ipinagbabawal. Kaya may ganyan yan, lalo na kung ano yung ipinagbabawal. Sapagkat maraming pagkakasulat sa wikang Grego na epitomia na tungkol sa, may kaugnayan sa mga pananabik na pagbabawal. Pero meron ding hindi. Pagnanais, pagnanasa. Hindi naman masama magnais. Hindi masama magnasa. Depende yan. Pero mga kapatid, nung i-search natin sa computer, search result ng salitang epitomia, 37 verses, ginamit yan. 38 matches, ibig sabihin, 38 times ginamit yan. At nakita natin, mga kapatid, sa 37 verses na yan at 38 matches, ay 3 talata lang sa Biblia. Ang pagkakasulat ng epitomia ay hindi masamang pagnanasa, mabuting pagnanasa. Pinapakita ko lang sa inyo yung statistics na karamihan
Karamihan, tatlo lang kasi yung mabuting pagnanasa eh. Karamihan ay talagang masama ang pagnanasa. At karamihan sa mga masamang pagnanasa, nakasulat nga ay lust, no? O kaya, concupiscence. Yun yung strong sexual desire. Karamihan ganyan. Pero merong hindi rin, pero kasalanan din. So yun mga kapatid, ang lust, kaya sa English Bible, meron kang guide. Yung epitome, pagkakasulat nun, pag masama, lust. O kaya, concupiscence. So ganun po yan mga kapatid. Ang lust mga kapatid ay anumang masamang pagnanasa. May kaugnayan man sa sex o wala. Nakita niyo, no? Baka isipin, kaya hindi ko yan. Baka sabihin niya, hindi ako kasama dyan. Hindi man ako playboy, hindi man ako playgirl. So, lahat ng masamang pagnanasa. So, yun sinasabi rito. Yung dating pagkatao natin. Yung dating pagkatao natin na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Anong gagawin natin? Alisin natin. So, tingnan niyo mga kapatid, pinaalis natin. Pag pinaalis yan, parang kang magbibihis ng bagong damit. Parang yung lumang pagkatao natin, tatanggalin natin at bibihis na natin ng bagong pagkatao. Ito pa, sinasabi rito sa sumunod na talata. At magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Yung espiritu dyan, mga kapatid, hindi Espiritu Santo, hindi rin ghost o kundi yan yung diwa na tinatawag. Yung diwa, ang espiritu na tinutukoy dyan, ay diwa ng ating mga pag-iisip. Pag sinabing diwa ng ating pag-iisip, yun yung mga bumubuo, bumabalot, at kung ano yung punong-puno sa isipan natin na siyang nakaka-impluwensya sa atin. Ano ba yung majority na nasa isip mo ngayon, kapatid? Tungkol ba sa Diyos o tungkol sa mga kalayawan ng buhay na ito? Noong una, hindi natin iniisip ang Diyos sa isipan natin. Wala sa diwa natin yun. Pero ngayon, kinakailangan magbago tayo. Magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Nakita nyo, may effort tayo dyan na gagawin. Bagamat ang salvation sa pamamagitan ng pananampalataya, regalo yan, meron din tayong gagawin. Iangkop natin ang ating buhay sa ating pananampalataya. Magbago raw tayo. Pag sinabi magbago, ikaw yung magbabago. Ikaw ang magdidesisyon kung magbabago ka o hindi. Ikaw ang gagawa ng pagkilos para baguhin ang pag-iisip mo. Meron tayong control sa ating isipan dahil inutos yan na magbago. So, tayo gagawa niyan. Di ba? Tayo magbabago, baguhin natin kung saan natin itinuon o itinutuon, ipofocus ang ating mga pag-iisip. Ganun lang yun mga kapatid. Gumawa tayo ng paraan. Huwag na tayong mag-isip ng mga bagay na alam nating kasalanan. Huwag na nating imaginein yan. Yan para makatulong sa atin. May mga practical na pamamaraan na pwede nating gawin. Halimbawa, kung ikaw ay manonood ng pelikula, iisipin mo, ito bang panonoorin ko to? Wala kayang papasok na masamang pag-iisip sa isipan ko? Halimbawa, kung merong bed scene yan, kung merong anumang uri ng kalibugan yan, di ba? Ay, huwag mo nang panoorin. Kung mahina ka doon, kung lalagpas ka doon sinasabi ng mga maarting direktor na art daw yan, art, yung mga bed scene. So, huwag tayong papa-influensya yan. Baguhin natin ang espiritu na ating pag-iisip. Mga sample ko lang yun, marami pa, daming kasalanan Tuloy po natin sa 24. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Ito yung sinasabi ko kanina na magbibihis. Parang damit niya, magbibihis tayo. Pag nagbihis ka, paano ka ba magbihis ng damit? Tatanggalin mo muna yung maraming damit mo. Alam ba, patungan mo lang na malinis yan, di ba? Tanggalin mo yung maraming damit mo, palitan mo ng bagong damit yan. Kaya bagong buhay no? Sabi rito, at kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Sa katwiran, ito yung wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. So, kinakailangan nabubuhay tayo sa katwiran. Paano tayo makapamuhay sa katwiran? Righteousness. Yan ay may kaugnayan sa gospel, yung mga aral sa bagong tipan. Katotohanan, ganun din. Salita ng Diyos, katotohanan. Kaya mga kapatid,
Magbihis tayo ng bagong pagkatao, mabuhay sa katwiran at kabanalan sa katotohanan. Kaya importante, umaatin tayo ng pagsamba natin. Nag-aaral tayo ng palagi ng salita ng Diyos. Huwag kang claim lang ng claim ng mga karapatan mo sa Diyos dahil ikaw ay mananampalataya. Huwag kang claim lang na ikaw ay pagagalingin sa sakit mo. Samantalang ang tamad-tamad mo naman dumalo sa pagtitipon. Maraming hindi naiintindihan ng mga Kristiyano dahil maraming nababasa sa social media na mali-mali naman Naakala ganun lang ang pananampalataya. Ang pananampalataya, mga kapatid, binabago natin ang ating buhay kasama sa pagbabago sa buhay natin. Kung dati kang tamad sa pagdalo sa pagtitipon, kung nung araw ay wala ka naman dinadaloan ng pagtitipon, ngayon, kasama yan sa buhay Kristiyano natin. Umaten palagi ng pagtitipon. Napansin ninyo, mga kapatid, palagi kong nababanggit yung pagtitipon sapagkat mahalaga yun Mahalaga na Kristiyano ka, dumadalo ka sa pagtitipon. Hindi ka kasi lalago kapag ikaw ay tamad dumalo sa pagtitipon. Yung napakarami mong dahilan. Hindi maubos-ubos ang dahilan. Sabi nga may kasabihan ka mga Pilipino kapag ayaw, may dahilan. Pag gusto, gagawa ka ng paraan. Di ba? Talagang kung naiintindihan mo ang halaga niyan, gagawa mo ng paraan yan. Ang dali-dali. Madali, mga kapatid. Nasasabi ko yan sapagkat nagagawa natin marami. Majority ng mga kapatid natin nakagawa niyan. Pero kawawa naman yung mga hindi nakakagawa. Nang alin, yung sinasabi ko, yung pagdalo sa pagtitipon, majority naman perfect ang attendance Kaya lang wag naman yung konting kibot lang. Ituring natin kasing importante ang pag-attend sa pagtitipon. Pag itinuturing mo importante, ba, papatawag ka ni BBM sa Malacanang, kahit puyat ka, pupunta ka ron. Di ba? Kahit puyat ka. Hindi mo sasabihin, busy ka. Lalo na kung kailangan ka talaga, kung may petition ka. Nagpetisyon ka sa Malacanang. Okay, bibigyan ka schedule, ganong petsa. Pupunta ka ganitong oras. Napuyat ka nung gabi bago dumating yon. Pupunta ka pa rin kahit dilat yung mata mo. Pupunta ka pa rin. Kasi tingin mo, importante. Bakit hindi ba importante ang pagtitipon? Utos ng Diyos yan. At ikaw ay may pakikipag-appointment sa Diyos. Binibigyan ko lang halimbawa yan, mga kapatid, sapagkat nandyan ang pag-asa natin na matuto palagi ng salita ng Diyos. Yung sa katwiran, kabanalan ng katotohanan. Hindi mo mararating yan pag hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. So yan po, mga kapatid, dadako na po tayo sa huling bahagi. Yan yung bagong buhay natin O ilan pa mga aplikasyon to, mga kapatid. Paano natin i-apply to? Kaya kung nasabi ang application, sabagat partikular na si Pablo rito Itakwil ang kasinungalingan at magsalita ng katotohanan sa kapwa. Sabi sa 25, kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa. Subalit tayo mga bahagi o sapagkat tayo mga bahagi ng isa't isa. O ganun dapat ang magkakapatid. Kahit hindi kapatid sa pananampalataya, implement mo yan. Itakwil ang kasinungalingan, huwag ka magsisinungaling, huwag ka mambobola. Di ba? Huwag ka mandadaya. Mga kamag-anak na kasinungalingan yan Bawat isa sa atin magsalita ng katotohanan. Sa kapwa. Pag sinabing kapwa, hindi lang kapatid sa pananampalataya yan, pero kasama yung kapatid sa pananampalataya. Pagdating doon sa huli, sapagkat tayo mga bahagi ng isa't isa. Mga magkakapatid na yan sa pananampalataya. Sa local church na yan. So, itakwil natin. Dapat wala tayong bahid ng kasinungalingan. Iwasan natin ang pagsisinungaling sa isa't isa. Ikalawa, pwede tayo magalit, pero huwag lang tayo magkasala. Hindi kasalanan na magalit. Dahil sabi ni Apostol Pablo, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaan lubugan ng araw ang inyong galit. Yung kasalanan kasi, mga kapatid, na nilubugan ng araw, yun ang nagkakasala. Sabi ni Pablo, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Kasi ang pag-ibig, mga kapatid, ay hindi naman natutuwa sa kamalian. Kapag mali ang ginawa, natural nagagalit tayo. Dapat ganun lang dapat yun. Maling ginawa, dapat magalit tayo. Alam mo, pag natuwa ka pa sa maling
ginawa o kaya kasalanan na yung ginawa, natutuwa ka pa, abay, ano na yan, ibang klase na, hindi, wala na yung pag-ibig dyan. Pero kung magagalit tayo, huwag lubugan ng araw ang inyong galit. Daanin mo sa literal at hindi literal yan, yung huwag lubugan ng araw ang inyong galit. Dapat implement natin yan. Huwag lumubog ang araw. Ibig sabihin anong oras ba lumulubog ang araw? Pag dapit hapon, alas 6, di ba? Kung nagalit ka na alas 10, dapat alas 6, tapos na yan. Diba? Yan yung sa literal. Magandang to pa rin mo yung ganon. O kaya, pwede naman figurative yan, huwag lubugan ng araw yung galit, yung huwag mo nang patagalin yan. Baka lumubog na yung araw, hindi mo na makita ang liwanag. Figurative. Di ba? Dapat ang galit hindi pinatatagal. Alam niyo, pag pinatagal niyo yan, papasok si Satanas dahil sumunod na verse dito, at huwag bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Isipin niyo yung strategy ni Satanas. Huwag kayo matakot kay Satanas. Si Satanas hindi katulad ng Diyos na nababasa ang isipan natin. Si Satanas hindi katulad ng Diyos at ni Kristo na nababasa nilalaman ng puso natin. Pero, pag tumagal ang galit mo, nakikita na yan sa pagkilos mo. Nadidinig na yan sa pagsasalita mo. Di ba gano'n? Pag malalim ng galit mo, talagang itinanim mo na, napupuot ka na, gusto mo nang gumanti. Ikwento mo na sa iba yan. Yung kilos mo na iba na. Yan. Nalalaman tuloy ni Satanas. Nagalit ka. Pag nalaman ni Satanas, siya tutuksoin ka ngayon para gumawa ng hindi maganda. Kasi nakikita na ni Satanas na nagdadabog-dabog ka na rin. Nadidinig na ni Satanas na kinakausap mo na tong kaibigan mo na tungkol sa galit mo sa ganyan. Gagatungan ngayon ni Satanas yan. Pero kung hindi naman magtatagal ang galit mo, mawawalan ng pagkakataon ang Diablo. Diba? Hindi ka na niya mapapanood eh. Ano ba naman malay niya kung ano laman ang puso mo? So nakita niyo, no? Yan ang nakikita po natin. Pwede magalit, huwag lang magkasala, huwag tatagal ang galit. Number 3, no? Huwag nang magnanakaw, magtrabaho para may maitulong sa nangangailangan. O, practical application to, di ba? Efeso 4:28, ang nagnanakaw o huwag nang magnakaw pa. Alam niyo yung pagnanakaw, mga kapatid, isa yan sa pinakamabigat na utos. Kasama yan sa 10 Commandments eh. Nung panahon pa ni Moses, tumagos yan hanggang bagong tipan, panahon na ni Pablo. Magnanakaw, wag na magnakaw pa. Tandaan nyo, pag nanakaw, maraming bagay. Ha? Pero dito, particular mga kapatid, nagnanakaw ng ari-arian to. Imbis na magnakaw, ang sabi, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay. O, gumawa ng, magtrabaho ka. Yan lang ibig sabihin niya. Huwag kang magnanakaw. Pero bakit ka ba magtatrabaho? Para sa sarili mo lang? Ito para sa mga magnanakaw. Pero itong huling parirala, mga kapatid, kasama na pati hindi magnanakaw upang siya'y may maibagi sa nangangailangan. Bakit ko nasabing kasama na yung mga hindi magnanakaw? Kasi yung diwa rito, sabi, magtrabaho raw, gumawa sa pamamagitan ng mabubuting bagay. Bakit kailangan magtrabaho tayo? Upang siya'y may maibagi sa nangangailangan. Di ba ibig sabihin, pinapakita dyan. Ang isang punto nakita natin dyan, kaya ka nagtatrabaho. Kaya inutos ng Diyos na magtrabaho tayo. Ito sa mga capable magtrabaho. Exempted dito yung mga PWD kung di kaya talaga. O kaya mga retired na. Total, tapos na yung pagtatrabaho nila. Pero sabi nito, kaya nagtatrabaho ang tao upang siya'y may maibagi sa nangangailangan. Makatulong sa iba. Pero siyempre sa pagtulong natin, iiwas tayo na maabuso tayo. Sapagkat meron mga wais na mga kapitbahay ko minsan, may mga wais na tao, mga kakilala natin, alam nila yung aral ng Kristiyano, alam nila yung tinuturo, mga Kristiyano dapat mapagbigay. Ito, mapagbigay ito. Subukan nga natin, utangan natin to. Utangan na walang bayaran. Sa umpisa pala may intention na hindi babayaran. May mga ganun tao, mga kapatid, talagang susubukan yung pagiging Kristiyano mo kung mamimigay ka ba o hindi. Hindi namigay. Puro sat-sat lang to. Hindi namigay. Mga abusado yun. Iiwas kayo riyan. So, binigyan tayo ng Panginoon ng wisdom para hindi naman tayo abusuin. Naabuso na ibang tao yan eh. Lalo na ng mga hindi mananampalataya. At kung minsan yung mga nagpapanggap, meron kasi mga nagpapanggap na mananampalataya eh. Kasama mo sa church.
Yung pala meron mga financial na ano lang, na motibo. May mga gano'n nag-i-exist yun. Sana yung mga gumagawa ng ganyan, patawarin kayo ng Panginoon, pagsisihan nyo yung mga ginagawa ninyo, mga ganyang uri ng kasalanan. Sapagkat hindi naman kayo lulusot na matagal na panahon eh. Mahahalata rin yan ng mga tunay na mga mananampalataya. Pero mga kapatid, huwag tayo madamot. Tayo mga meron. Mamigay tayo. Binigyan tayo ng pagpapala. Bunga nga ng mga pagpapagal natin yan. I-share din natin sa iba yan. Yan yung mensahe dyan. Sa 29, sabi rito, pwede ba magkape? Natutuyo yung lalamon ako. Ano mang masamang salita? Sabi niya, huwag magsalita ng mga masasamang salita. Ano mang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Alam natin yan. Mga masasamang salita, kasama na rin yung mga jokes. Jokes na gusto mo lang magpatawa kahit kabastusan na yung katatawanan, ilalabas mo pa rin. Kasi para sikat ka, makapagpatawa ka. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, pinagkakakitaan yan. Pansinin niyo yan sa internet. Maraming mga yung stand-up comedian kung tawagin. Nag-iisa lang nagsasalita. Meron akong nakita niyan eh. Lahat ng video niya, puro kabastusan eh. Sa kanyang pagpapatawa. Hindi ko nababanggitin ang pangalan, no? Pero kung nakikinig ka, kaibigan, no? Medyo ayusin mo, tabas ng dila mo. lahat ng salitang binibitiwan, puro kaberde yan eh. Puro toilet jokes. Alam mo yung toilet jokes? Puro kabastusan sa madaling salita. Makapagpatawa lang para kumita ng pera. Pwede naman magpatawa na hindi ka mag-ano, di ba? May mga komedyante na hindi nagpapatawa pero hindi naman joke na kabastusan eh, di ba? Oh, lahat ng masamang salita, maaaring joke yan o kaya masakit na salita, bibitiwan mo. Pag nabitiwan mo na yung salita, tapos na yan mga kapatid, kahit tumingi ka pa ng sorry. May kasabihan nga, the damage has been done. Nasakta mo na yung kapwa mo. Masamang salita na ang binitiwan mo. Humingi ka man ng sorry, hindi mo na mabubura sa ere yun. Pumailang lang na sa area, pumasok na sa isipan ng mga nakadinig. Importante yung mga nakikinig sa'yo. Dahil sabi nga rito, ano mang masamang salita hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan. Yung mga kailangan mo lang talagang sabihin at para sa ikatitibay yan. Upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Kaya iniisip din natin ano ba ang epekto nito sa mga makakapakinig ng mga sasabihin ko. Next, number 5, sabi, huwag pigatiin ang Espiritu Santo at huwag na niyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtatubos. Lahat tayo mga mananampalataya, hanggat mananampalataya ka, sigurado ka maliligtas ka. Tinatakan tayo ng Holy Spirit. Yan ang pinantatak ng Diyos sa atin. Guarantee yan na tayo maliligtas. Pero wag naman natin pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Yan ang instruction niya. Paano ba natin napipigati ang Espiritu Santo? Lumalabas niya sa context. Lahat na nabasa natin kanina, yung mababasa pa natin pagtapos ng talatang yan, kapag tayo gumagawa ng mga kasalanang mga nababanggit. Napipigati sa atin ang Holy Spirit. Hindi naman sinabi rito kung anong gagawin ng Holy Spirit pag napigati. Pero isipin mo yung Holy Spirit na nagtuturo sa atin, gumagabay sa atin, napipigati yan, nalulungkot na malalim yan kapag tayo'y namumuhay sa pagkakasala. Baka dumating ang panahon, mapahiwalay pa tayo sa pananampalataya, aalis sa atin ang Holy Spirit. Pero hanggat mananampalataya ka, kahit nagkakasala ka, nasa iyo Holy Spirit. Pero mga kapatid, huwag aabusuin. May mga limitasyon yan. Nabasa naman natin, di ba? Yung mga warning sa Biblia na posibleng mapahiwalay ka pa sa pananampalataya mo kapag inabuso mo yan. So, huwag natin abusuin para huwag mapigati ang Holy Spirit. Next verse, 31. Alisin ang lahat ng kasamaan. So, ito, alos nila lahat na ni Pablo. Patapos na siya rito. Lahat ng galit, puot, pait, galit, puot, pag-aaway, at paninirang puri,
ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. Lahat na, di ba? At kung sa praktikalidad, mga kapatid, kung palalawakin pa natin, ang mga kasalanan ito laban sa atin, laban lahat niya sa kapwa natin. Narito yung ilang mga aplikasyon. Ilang application to, baka makatulong sa atin. Yung pagiging mapanira, yung mga mapanira sa likod ng iba. Yung backfighter. Yung pag nakatalikod, kung ano-ano na pinagsasabi mo laban sa kanya, pagkaharap siya, okay. Kahit totoo pa yun o hindi, mga kapatid, pag nakakasira sa kapwa natin. Huwag natin kakatiwiran. Totoo naman siya, sabi ko Huwag ganon. Machismis. Pagiging walang pakundangan, nagbibigay ng masasakit na salita. Puro salita to. Iwasan natin yan. Wala kang pakundangan. Pagiging mapanghusga. Pagiging walang konsiderasyon sa damdamin ng iba. Pagiging hindi mapagpatawad. Lahat yan masasabi natin, mga kapatid, na may kaugnayan dun sa sinabi ni Pablo, lahat ng uri ng kasamaan. At ang huli, mga kapatid, yung maging mabait tayo, mahabagin, mapagpatawad. Kasama yan. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat nasa atin to. At maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin. Nagpapatawad sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam nyo, mga kapatid, madaling magpatawad. Kung palagi nating naaalala kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Palagi mong isipin lang, pinatawad ka ng Diyos sa kasalanang sapat para ihagis ka sa dagat-dagat ang apoy. Yung kapatid mo, kapwa mo na may kasalanan sa iyo, sapat ba yun para ihagis siya sa dagat-dagat ang apoy? Diba? Sample ko lang yan. Comparison yan. Dahil sabi ni Pablo nagpapatawad, mahabagin. Paano ba naawa sa iyo ang Diyos? Sabi kasi, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Paano tayo pinatawad ng Diyos kay Kristo? Binura lahat ang kasalanan natin. Lahat ng pagkakasala natin, itinapon sa dagat. Walang itinira. Lahat yung kakalimutan na niyo, kinalimutan na ng Diyos. Lahat ng kasalanan natin. At ngayon, mananampalataya na tayo. Nagkakasala pa rin tayo. Patuloy pa rin na pinatatawad tayo ng Diyos. O sa kapwa natin. I-apply natin yan sa kapwa. I-apply natin sa kapwa. Kung ano man ang naging kasalanan ng kapwa sa atin. Yung criminal case, may nagtatanong kasi, mga hypothetical, paano kung gumawa ng krimen yan? Pwede mo mapatawad yan. Kahit i-demanda mo yan. Dahil kung krimen talaga, alam mo, pumatay ng tao, murder. Pakulong mo. Murder At may kasalanan siya sa yung against sa Republic of the Philippines yan. Di ba, may nakikita. Criminal case Nandun, di ba, sa mga demandahan, pangalan. Halimbawa, pangalan ko, Julio Senato versus the Republic of the Philippines. Kasi criminal case yan Nasa jurisdiction ng gobyerno, dapat parusahan talaga pag krimen. Pero, kilala mo yun. Ginawang ka ng krimen. Demanda mo, pakulong mo. Huwag mo pa pag-alagala yan. O mahal mo siya, dalawin mo sa kulungan. Sabi mo, Brad, pinapatawad na kita. Pero, kailangan pagdusahan mo yan. Ganun talaga. Krimen, mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin, pinakulong mo. Hindi mo pinatawad. Ibang klase yun. Sana kung utang lang yan. Di ba? So, yun, mga kapatid. Application yan ng ating mga nabasa rito sa pagkakaroon natin ng bagong buhay. So, yan, mga kapatid, naway magkaroon ito ng katuparan sa buhay po natin sa araw-araw. Maraming salamat sa inyo. Naway yung mga pag-uugali, baguhin natin kung meron mang dapat baguhin. Ang pagbabagong ito, mga kapatid, ay isang mahabang proseso yan. Pero nakatutulong dyan yung palagi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, dumalo tayo palagi sa ating mga pagtitipon. Pagpalain po kayo ng Panginoon, tayo po ay muling manalangin.